God, because you always fill us with your goodness. And thank you, Lord God, for another day, for allowing us to gather together in the spirit of prayer, in the spirit of love, hope, and we are always anticipate, Lord God, that every time we come together in your name, there is power, there is blessing. Let us pray. O precious, loving Father, we give you thanks for your unfailing love, your faithfulness, your goodness, your power. Lord God, we acknowledge your presence today. We acknowledge your revelation because every time, Lord God, you reveal yourself to us, there is renewed hope, renewed strength, a newer perspective, a brighter uh, future. Because with you, Lord God, as your word says, that your mercy is always new every morning. Indeed, O Lord God, we thank you for the freedom and liberty that we can hear your words, we can preach on it, teach on it, Lord God, because we know, Father God, that your word is a light unto our feet. It is a lamp unto our path. So, Father God, we offer to you, we open to you our hearts, our minds, and we offer to you our spirit. Once again, Father God, use me as your footstool to proclaim your good news. In Jesus' name, amen and amen. Again, welcome to our July 31st edition of our Daybreak. As I've said earlier, this is the last day of July and looking forward for a new month tomorrow. Again, we would like to welcome Attorney Cheryl Gadiasia. Thank you, Attorney, for joining us. And for the rest of us, we praise God for your continuous commitment and dedication to this ministry. Hallelujah. The title of our meditation by Oswald Chambers is Becoming Entirely His. What a powerful title. Becoming Entirely His. Sa pamagat pa lamang ay isa ng malaking hamon sa atin kung ano ang dapat na sitwasyon natin, kung ano ang dapat na layunin natin, kung ano ang dapat na kalagayan natin. At ito ay maging Kanya ng buo, maging sa Diyos ng buo. In James chapter 1 verse 4, as the basis of our meditation, it says, "Let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing." Thank you, Lord, for revealing yourself to us through this word. Sa magandang balita Biblia, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Many of us appear to be all right in general, but there are still some areas in which we are careless and lazy. It is not a matter of sin, but the remnants of our carnal life that end to make us careless. Kaya meron tayong carnality din paminsan-minsan sa ating paglakad sa Panginoon. Kaya ito ay nagdudulot ng carelessness, ng kawalan ng pag-iingat. Kaya nga hindi lamang sa pamagitan ng ating pagkakasala,
kung hindi yung ating pagkukulang sa Panginoon. Carelessness is an insult, wow, to the Holy Spirit. We should have no carelessness about us, either in the way we worship God or even in the way we eat and drink. This is a new revelation to us, no? Una sa akin, no? Hindi lang pala tayo pwedeng mag-grieve sa Holy Spirit. We also insult the Holy Spirit if we are careless, no? At maging sa ating pagsamba, pag tayo ay naging careless sa ating pagsamba, ito rin ay malaking insult sa banal na Espiritu. Not only must our relationship to God be right, but the outward expression of that relationship must also be right. So there is the direct connection, yung ating inward tsaka yung outward state ng ating pananampalataya, no? When we say relationship to God, it's about inwardness of our life. And then uh, the the strength, the value of our inward relationship with God determines our outward expression din, no? Directly proportion siya, no? Yung kaugnayan natin sa Diyos directly proportion sa ating mga pagkilos, sa ating pag-uugali. Ultimately, God will allow nothing to escape. Every detail of our lives is under His scrutiny. God will bring us back in countless ways to the same point over and over again. And this is the grace of God. No, despite of our carelessness and our wrongdoing and weaknesses, God has that unfailing love to bring us back to Him. No? Kaya dito ay malaki ang ating pasasalamat. No? And He never tires of bringing us back to that one point until we learn the lesson. Because His purpose is to produce the finished product. Praise God. It may be a problem arising from our impulsive nature, but again and again, with the most persistent patience, God has brought us back to that one particular point. Praise God. Or the problem may be our idle and wandering thinking, or our independent nature and self-interest. Through this process, God is trying to impress upon us the one thing that is not entirely right in our lives. We have been having a wonderful time in our studies over the revealed truth of God's redemption, and our hearts are perfect toward Him. And His wonderful work in us makes us know that overall we are right with Him. So sabi sa ating text kanina sa James, let patience have its perfect work. The Holy Spirit speaking through James said, now let your patience become a finished product. I call this perfecting our patience, perfecting the fruit of the Holy Spirit in us. No? And it can only be done through the power and empowerment of the Holy Spirit. Sabi nga, let our patience become a finished product. So we should not be impatient in perfecting our patience. No? Let us not be impatient in perfecting our patience. In passing, I remember a movie entitled Ivan Almighty. It's a story about a congressman who prayed to the Lord to change the world. So fast forward, the story went
that God uh, made that congressman into a present Noah. And then one of the my favorite portion of that movie is because they are praying that their family will be closer together. And then God said, if you're asking for uh, patience, God will not give you patience, but God will bring you to a situation to make you patient. So with the family, if we pray for God to make our family closer, God will not give us closeness, but He will give us the situation to be closer to one another. So in the same manner, it is God's desire for our patience to become a finished product. The question now is, does our patience already a finished product? Does our uh, endurance a finished product? Does our humility, love, self-control, the fruit of the Spirit, is it already a finished product? That's the challenge to us all. Beware of becoming careless over the small details of life and saying, oh, that will have to do for now. Whatever it may be, God will point it out with persistence until we become entirely His. And this is good news, mga kapatid. No? Ito ay malaking balita sa atin, magandang balita, na talagang nais ng Diyos na tayo ay maging katulad niya. Yung yung holiness ng Lord, yung Christ-likeness, yan yung layunin niya. At lagi nawa tayong magpasailalim sa kanyang layunin na ito. And so for the wisdom from Oswald, for the past 300 years, men have been pointing out how similar Jesus Christ's teachings are to other good teachings. We have to remember that Christianity, if it is not a supernatural miracle, is a sham or fake. So Lord God, we thank you for this word for us today. Amen. Now it's time for us uh, report our praises, our thanksgiving to the Lord. Before we ask from the Lord, let us praise Him first. In Psalm 66, verse 5, come and see what God has done. He is awesome in His deeds toward the children of man. We have allotted 15 minutes for us to share our praise report. Let me praise God for answering my prayer, and that is to bring me to places He wants me to go. I thank God for the opportunity to minister this coming August 14 to 15 for the International Leadership Institute, of which I'll be given the chance to give 4 lectures on leadership. Is going to be held at Solid Rock GMC in Davao. That's where Attorney Cheryl is a member. And then opportunity to minister at New Corelia, where Pastor Queenie is currently appointed. I praise God for that awesome deed of the Lord for me. Sino pa po? Kindly unmute and share your praise report to the Lord. Huwag po kayong mahiya na ibigay ang inyong ulat papuri sa Panginoon. Malaki man o maliit, madrama man o hindi, ay purihin natin ang Panginoon. Mga answered prayers, mga challenges overcome, mga provision, miraculously, supernaturally,
mga pagkilos ng Panginoon sa ating buhay o meron kayong alam na ginawa ng Diyos sa ibang tao? Pastor Dave. Pastor, Sige po, Go. Kuya Virgil, kayo na po. ako Kayo na muna. po. Sige Sige. po, Brother Yes, Bert. yes. Ah, good morning sa lahat dyan sa Europe. Dito sa Pilipinas, magandang hapon. Short lang po ang sasabihin ko. Paano ako niligtas ng Panginoon Diyos? Alam niyo po, inatake po ako. Nakita ko po yung katawan ko, buhat-buhat ng mga tao namin dito. May construction po kasi kami. Binuhat po ako ng mga laborers na pababa sa hagdanan namin. Nakita ko po talaga yung katawan ko. Sabi ko, paano ito na? Tapos to cut this story short dinala po ako sa ospital dito sa Tagaytay Medical Center. Doon po na-revive ako. Parang pong, may nagsabi po sa akin na hindi ko po maaninag ng gusto. Sabi, go back, bumalik ka muna. Not your time yet. Marami pa akong pagagawa sa'yo. Yun po ang sabi sa akin. Kanya from that time on, that was 2023. 2023 po yun. 2 times po ako inatake. Napakabait po ng Panginoon Diyos talaga. Hindi ko po And makakalimutan yung time na yun na binigyan niya ako ng panibagong buhay. In-extend niya life ko. Kanya Amen. from then on po, at saka praise the Lord po, sasabihin ko naka 1 year na po pala ako sa daybreak. Amen. Thank you sa daybreak din po. Sa lahat ng mga kapatiran natin na tinulungan ako, natuto ako magdasal, natuto ako mag-testimony dito sa And daybreak, lahat po kanya. Praise God po. Yun lang po. Thank you for allowing me to share. Ang bait po ng Panginoon natin. God is so good po. He's a oh, working God, a miracle worker. Lahat po nasa Kanya na. Ito na lang po masasabi ko. Only one life is soon be gone. Only what's done for Christ will last. Yan po ang ano ko ngayon. Laging nasa isip ko. At saka yung opo. fruit of the Spirit po. Thank you po. Thank you. Amen. Pastor Queenie, you're next. Okay. Ako naman po, ito lang, itong nakaraang araw, yung kuya po ng asawa ko, inatake, anong tawag dito? Tumaas yung BP niya. So, 280 over 180. So, nasa construction site po siya. So, ginawa namin talagang prayer. Talagang grabe. Kahit yung doktor po nagtaka na hindi po siya tinamaan ng husto ni Hmm. walang ugat na pumutok. So sa kasalukuyan po, continue yung pagbaba ng kanyang BP. And it is, sama po natin sa prayer na yung mga results, curable and favorable. And then, Amen. ano po, praise God din sa Panginoon kasi yung lambing ko kay Lord, dahil wala pa ako ngayon sa New Corelia, hindi po talaga nagkaroon ng abnormalities kung ano po yung mga activities na ipinagkatiwala po sa akin at inimpart ko sa mga councils. Nakita ko po yung kauhawan at excitement ng New Corelia councils and members kung paano po ipagpatuloy yung gawain kahit wala ako. And answered prayer kasi si Pastor Dave na matagal na rin nilang pinapangarap sa wakas makakarating by God's grace. So, praise the Lord. Thank you po. Praise the Lord. At handa kami ni Jomel Pastor na magpagamit sa New Corelia. Amen. Amen, Pastor Dave. Thank you, Lord. Maximize nila kami. Kami din po, Yes, Attorney Cheryl. siyempre kami nagpapasalamat kami dito sa Solid Rock Methodist Church kasi pupunta po kayo ulit, Pastor Dave. And me Yeah. personally, I thank you all for including me sa Daybreak. It would really help me a lot sa to be empowered for the day.
through God's Word. And thank you din po sa lahat ng um, wisdom na binibigay ni Lord sa akin for everyday na counsel na binibigay ko sa clients. Yun lang po. Thank you, Pastor Dave, for coming here, and thank you for ILI ngayong August 14 to 15 for Pastor Lloyd and Pastora Jeneline din po na coming sa Solid Rock Methodist Church. We pray for a powerful leadership training po ng lahat ng leaders na darating. Yun po. Oo, tatlong David po yung magtuturo eh. Tatlong David. Praise the Lord. Amen, amen. Attorney, hanggat nandun kami, gamitin mo rin kami. No? Attend ako kami ng prayer meeting nyo sa Friday, yung Friday night ng 15. Ayan. Sige po. So, We are excited po, Pastor Dave, and Pastora Janeline, and Pastor Lloyd. ayan. Opo. Excited kami. Sige po. Alright. Sino ba po may praise report? Ako po, Pastor. Yes, Sister Flora. Yan. So, dahil po sa nagdaang ulan po na malakas, nagkaroon po ng tulo po yung bahay namin sa yung paupahan namin. So, hindi ho marirepair kung hindi po titigil yung ulan. So, nagpray po ako kanina na please po, pakitigil na po yung ulan, umaraw po ng tuloy-tuloy para po yung mga waterproofing sa bubong at saka yung mga pag-aayos po sa mga tutulo ay talaga pong maayos po sa araw na to. At sinagot po ako ng Panginoon, wala pong ulan dun sa amin at natapos po yung pag-repair sa mga dahilan po ng tulo. Maraming salamat po for letting me share. Yun Amen. po. Amen. Amen. Oo, may praise report. Pastor, pwede po ako kahit nang huli po. Meron. Okay lang. Actually, nagpapasalamat ako sa Diyos kahit sa kabilang busy po sa schedule, nakarating pa rin. Nagawa ko pa rin yung commitment. Una kong pinagpasalamat sa Diyos yung sa feeding program natin dito sa Kalibo. Actually, wala po tayong tawag dito. Kung sa amin lang, wala po kaming source. Pero glory to the name of Jesus sa mga taong ginagamit niya ngayon. Meron na pong taong tatlong nag-commit. Isa po doon si Ate Flora. Glory to the name of Jesus. Salamat po sa buhay niya. Si Mami Olive, si Sister Pops, at saka wala pong kung baga yung nag-provide ang Lord ngayon lang. May taong pag sakay ko ng tricycle, nagbigay siya po ito, the Wordless book. At saka maganda po yung tuwang-tuwa po ako kasi may magagamit na po ako sa ating children na visual aids. Yan, kung nakita po ninyo. At saka sabi ko dati parang kumbaga lang ako nagtuturo tapos gumagawa lang ako ng mga sa ating mga kabata sa children tapos ito pa yung isa. Kaya ang nakikita ko lang po at ipinagpasalamat ko sa Panginoon na kahit wala po tayong nakikitang mga resources, pag ang puso po natin ay willing po talaga magpagamit kay God at gumagawa na po tayo, pinaplano po natin na gawin ito pag kung kalooban ng Lord ito ay talagang kung baga sinusunod natin, ang provision po talaga ng Lord ay talagang pino-provide niya po ang lahat ng kakailanganin natin. At salamat sa Diyos. At ngayon ay malaki rin ang pinagpasalamat ko kasi nagkaroon ako ng pribileyo. Pinatawag po ako ng Chief of Police na mag-pray sa kanila. Naging kasama po ako sa meeting namin sa mga plano dito sa probinsya sa Kalibo mismo, sa sentro ng Kalibo. At nagiging Vice President po ako sa MAG ngayon. Ngayon lang po ako in-appoint at kumbaga at kasama po natin yung congressman at magmi-meeting po kami sa 6 ulit po ng August at sana po ipag-pray po ninyo ako. Patuloy po akong ipag-pray kasi kumbaga sa kadami ko pong mga schedule minsan na kalimutan ko, yun ay pagkakataon na makapag-share din po tayo ng Word of God sa kanila. So, yan lang po ang maipagpasalamat ko sa Diyos dahil ang Panginoon po talaga ay sumasama po sa atin sa kahit anong kaparaanan. Salamat po at salamat din po Ate Flora and miss you, Attorney Cheryl. God bless po. Thank you for letting me share. Praise the Lord.
Kung wala na po, Pastor Queenie, could you close this portion with a short Thanksgiving prayer po with all the testimonies? Okay po, Pastor. Thank you. Father God, thank you for being our good Father. Talagang salamat Panginoon kasi kayo po ang aming Ama na pinagmumulahan ng lahat ng mga mabubuting bagay at sa lahat ng mga patutuo Panginoon at sa iba na hindi nakapag-share pero may gustong sabihin, alam po ninyo ito. Sa lahat ng ito Panginoon, ang pangalan po ninyo ang aming itinataas at patuloy niyo po kaming pagkalooban, Panginoon, ng inyong katalinuhan and supernatural strength and strategies. At higit sa lahat, marinig kung ano po yung mga instructions ninyo so that nasa tamang path, Panginoon, kung ano po yung mga bagay ang dapat naming gawin. Ang papuri po ay sa inyo lahat, aming Ama. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesu Kristo, by the power of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Amen. Amen, Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ay, sa panahon ng ating intercessory prayer, unahin natin ang pagpapagaling at proteksyon ng Diyos ayon sa awit 103, mga talatang 2 hanggang 3. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Huwag nating kalimutan mga kapatid, ang pagpapagaling din ng Diyos sa mga karamdamang emosyonal na po. Yung let us pray and declare healing of negativity, bitterness, resentment, anger, healing of insecurities, no, healing from depression, no po. Kasi alam ko na higit na mabigat ang karamdamang hindi lang pisikal. Kaya po, let us concentrate, no? For now, alam naman natin we should pray for those who are sick physically. Let us also pray for those who are in need of healing emotionally, no? Psychologically, no po. And after 1 minute po, ay pwede po bang hilingan ang Attorney Cheryl, can you close this portion with a short prayer for healing na po after 1 minute? We'll take this opportunity na kayo po din ay makasama sa paglilingkod. Thank you. Lord, we thank you so much for this wonderful moment. We are seeking your divine healing that comes from you alone. Lord, we Amen. pray because of your blood, Lord Jesus. You died for our sins to be forgiven and to heal all sickness and diseases, oh God. And we claim this healing right now in Jesus' name, oh God. We claim healing of all emotional hurts, oh God. We claim healing of all physical pain, oh God. We claim healing, oh God, of every negativity that surrounds us, oh God. Because, no, Lord, you have that power to remove everything that is not right in our lives, in our families, in our homes, in our workplace, in our churches, oh God.
even in our cities, in our Yes. nation, and even in our world, oh God. You know, it's only you, Lord, that can arrange everything, but you Mm. cannot do it without people, oh God. So, Lord, we pray that through us, oh God, healing will come Mm. inside and healing will come outside of us, oh God. To everywhere we go, oh God, healing will come because you Mm. are in our lives. Lord, we thank you for this healing, oh God, and we claim it in Jesus' name. Amen and amen. 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 Thank you po. Thank you po. Let's declare sovereignty and lordship of God for all nations, especially Israel. Ano po? I just read itong Psalm 33:12-20. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he chose for his inheritance. We wait in hope for the Lord. He is our help and our shield. No, let us pray for the Philippines, no, yung political stability, no po, lalo na sa ating issue ng uh, impeachment, no? Naglabas ang Supreme Court ng kanyang uh, uh, pagpapasya. Although hindi pa to final kasi meron pang motion for consideration. But nevertheless, maging tahimik, no po, yung political realm ng ating bansa. And of course, matapos na yung gera, maging smooth yung pagdadala ng mga pagkain sa Gaza, sa Israel, matapos na ang hidwaan. Let us declare na po yung kapangyarihan ng Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Lord, in the name of Jesus, we declare, Lord God, peace, sovereignty, rulership, matapos na ang hidwaan, gera, pray, Lord God, economic progress, mundo, political stability, prayer, integrity, righteousness, holiness, honesty, praise the Lord, praise for Israel, in Jesus' name, amen. Ngayon po ay Thursday and one of the pillars of society is media, no? In all forms, in all platforms, print, broadcast, and film, lalo na labanan yung fake news, no? At maging responsible yung mga content maker, content creator, no po, ang isa sa ako ay medyo na-alarm ano nung meron nag-post, no? Akala ko talagang mukha yun ng artista, yung pala ay merong app sa cellphone, sa app sa cellphone. Basta may resemblance yung mukha ng tao, pwedeng palitan ng talagang actual na mukha. So doon ako talaga na-alarm, no? Na pwede na palang mangyari yon sa panahon natin ng technology. Kaya po itaas natin ang isang pillar na ito at nandito na po yung prayer guide na po. At matapos ang isang minuto ay pwede po bang hilingan ang kapatid na Flora to close this prayer point on media. Salamat po.
Sister Flora, can you unmute? Yes Thank you. po. Father God in heaven, the great and mighty God, the holy God, the God who is in control of everything. Lord, we bring to you, Lord God, the media, Lord God, the printed and the broadcasted and the filmed news, Lord, that God, you are still, O Lord God, on your throne. You are the God who is in control of everything. So Lord, binibigay po namin ang media, Lord God, sa iyong kapangyarihan, Lord God, that you will be the one to control this and to stop any fake news at lahat po ng hindi magagandang gamit po ng media in the name of Jesus. And we pray, Lord, for wisdom to those working throughout media. May they always seek to communicate with integrity and truth. Na Lord God, lahat ng mga mali, lahat ng mga false, Lord, ay matitigil na in the name of Jesus. At we pray, Lord God, for our leaders, Lord, na sila po yung mag-control nito at para, Lord God, matigil na po lahat ng mga fake news in the name of Jesus. At nawa, Lord God, ang media ay magagamit para ma-promote po ang inyong salita, the gospel of Jesus, that, Lord, yung mga tao, Lord God, na hindi pa nakakapakinig ng ebanghelyo, hindi pa nakakapakinig ng iyong salita, through the media ay makikilala ka, Panginoon. Even, Lord, to those remote places, O God, na nawa, Lord God, sa pamagitan ng media, maririnig ang boses mo. At sila Yeah. po ay magsisisi at paniwalaan ka, Panginoong Jesus. At tanggapin ang ginawa mo sa cross para mapatawad po kami. At sila man din ay maliligtas po na tulad namin. At one day, makakasama po namin sila na nagpupuri at nagpapasalamat at sumusunod sa iyo po, God. At gagamitin mo rin po sila. And so, Lord, nagagamit man po sa masama, Lord God, minsan ang media. Pero Lord, very thankful po kami na nakikinabang po kami sa media na ito, and especially, Lord God, nakakapag-tipon-tipon po kami na maski po magkakalayo po kami, magkakaibang country po kami. Still, we are one into worshiping you. We are one into having daily devotion, Lord, every morning, oh God. And so, Lord, may you, O Lord God, bless more the media, Lord, that can promulgate the word of God. And so, Lord God, people, Lord, will stop doing the bad things, but everybody, Lord God, will come to know you. And Lord, the media, Lord God, will be concentrated, O Lord God, and full of your words, declaring that there is only one God in three divine persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. In Jesus' Amen. name I pray, Amen. Amen. Salamat po. Other prayer concerns, mga kapatid, sa ating kalagitnaan, meron po bang mag-birthday sa linggong ito? Pastor Dave, Mag-anniversary? birthday ni June bukas, August 1. Pakisama po Wow, sa prayer. praise the Lord. Ilang taon na ba si Pwede. June? Ako din po, Panginoon. Ay, nag-birthday Kailan siya kasi yung birth- anak ko July 28. Oh, Okay, belated. Ako naman po sa 2, sa Sabado po.
Aba, mukhang nangangamoy ice cream ah. May amoy, may amoy Opo. bang ice cream? Salamat Ate po sa Filet. Panginoon. Advance happy birthday to all. God Yes. bless you all. Ate Finet. Thank you po. Yes. Wala po na po, Pastor. Nag-unmute lang po ako. Okay, all right. So mga advance birthday prayers, belated na po sa yung sa Psalm chapter 90 verse 12, no? Sabi doon, Lord, teach us to number our days so that we may gain a heart of wisdom. No? Kasi yan yung verse sa mga magbe-birthday at nag-birthday. Uh, ang ibig sabihin daw ng verse na yon, as we number our days, may we have the priority of God. No? Yun daw yung to gain a heart of wisdom. No? Narinig ko to kay Pastor Joanne. Let us prioritize the priorities of God. Wow. Let us prioritize the priorities of God. So tayo po ay mag-prayer blast. Sabay-sabay pa tayo. Let us unmute na po for 30 seconds to 1 minute. Let us blast the heaven with prayers and blessing. 1, 2, 3, go. Lord, we Lord, declare Yes, blessing of we Lord. God. bless Father and God, we thank you declare, so Salamat much, sa Lord, Lord, for all birthday today those ng anak brothers and ni sisters who Elisa. are multiplication Pray accompanying and our for Lord blessing abundance kay for to the Hilda, goodness, in their protection lives in the where name of they're Jesus. celebrating their joy Lord God, birthdays, we to oh God, pray all that you and will very Lord, long restore the birthdays. celebrants, blessing And nila, Lord, marami po Panginoon. and makakaano nila any sa buhay. Naranasan ng who's Si pagkilos pa Brother nila standing sa on Joe, your Lord word God, and thank you buhay, for any his Panginoon, weakness life. sa of the bilang Thank you relationship for in his you patuloy, Lord, and release, Holy Lord, na Spirit. In pagpapatuloy release po niya Jesus' your sa name, abundance in Thank Pastor you, Jesus' Lord. Lord, name. the this is blessing At my maging Thank you prayer, masaya O for all Lord kanilang your God. wisdom. diwang Thank you for this your morning be in faithfulness, blessed, Jesus' Amen. O Lord, Lord. name. Our for prayer, keeping us in our Amen. lives in Jesus' name. Amen. Amen and amen. May we request Pastor Rory for closing prayer and benediction. Pastor Rory, dakal salamat. Sige po, tayo po ay panalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po lubos na nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagmamahal, sa iyong walang hanggang pangungusap sa amin sa pamagitan, Panginoon, ng mensahe na iyong ipinagkaloob sa pamagitan ng iyong anak na iyong abang lingkod na si Pastor David. Dalangin namin, Panginoon, ay patuloy na pagpalain mo siyang pagpalain mo rin, Panginoon, ng kanyang kabiyak, ang ministeryong iyong ipinagkaloob sa kanya. Ama, dalangin po namin, Panginoon, ang bawat isang naririto na lubos kaming, Panginoon, ay nagagalak at nagpapasalamat sa inyo sapagkat ang iba ay lahati na ng araw. Ang iba naman, Panginoon, ay nag-uumpisa pa lamang. Ngunit, ikaw ay hindi pa tapos sa amin. Lagi kang sariwa ang iyong ipinagkakaloob. Laging umaapaw ang iyong ibinibigay sa amin. Kaya salamat, Panginoon. Patuloy ng aming dalangin ang inyong pag-iingat, ang inyong patnubay, ang inyong igawan. At amin ang inaangkin, Panginoon, ng bawat katugunan sa bawat panalangin namin na aming inalay sa inyong banal na pangalan. Patuloy din kami nagpapasalamat na nagpupuri sa inyong dakilang pangalan sa mga kapatid naming dumating na ang kanilang araw na kapanganakan at ang iba naman, Panginoon, ay aming patuloy na din na panalangin na advance sa kanila, Panginoon, na patuloy na lakas at inyong ipagkaloob sa kanilang buhay. Ama, salamat po sa mga bawat patotoo. Salamat po, Panginoon, sa inyong ginawa. Lord, we thank you and we glorify you. And through you, O Lord God, we give you all the glory, honor, in the name of Jesus Christ, O Lord. Amen and amen. Mga kapatid, tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos Ama na namigay sa atin ayon sa kanyang wangis.
Ang pagmamahal niya ay wagas, dakila, at kaya niyang ibigay ang lahat para sa atin. Kaya niyang ibigay ang kanyang anak ng ating Panginoon at tagapagligtas, na ating manunubos, na siya ang tunay na naging ilaw, kapay, buhay, tiwanag, at katotohanan sa atin, na ang kanyang mga salita ay totoo at buhay. At patuloy na sa pangunguna ng Banal na Espiritu, na siyang ating katuwang kasama, at siya'y nagpapalakas sa atin. Siya'y nagbibigay sa atin ng kasiguruhan sa bawat ating mga gagawin. Siya ang siyang nangungusap upang tayo sumunod sa Ama, sa Anak, at sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating buhay, ngayon at kailanman. Amen. 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 Shalom. Maraming salamat, Pastor David.